Topic natin, gamutan sa breast cancer. Ano nga ba ang sintomas ng breast cancer o paano nyo malalaman na meron na pala kayong breast cancer? Yung sintomas niya, merong bukol na hindi masakit dun sa inyong breast o dun sa inyong suso. Tapos, yung balat ng inyong breast makati, may rashes, may pantal, lalo na dun sa paligid ng nipple o ng utong. May makikita rin kayong mga pagdurugo o kaya naman may discharge dun sa may utong o dun sa may nipple. Yung balat ng breast, makapal, may dimple, o kaya naman parang may lubog-lubog, parang orange, o yung kahel, tapos butas-butas nga yung balat. At yung iba, bumabaliktad na yung utong o inverted yung nipple kasi nga may malaking bukol na dun sa loob. Kaya dito importante yung self-breast examination o yung pagkapa sa sariling breast kada buwan. Ang gagawin ninyo, humarap kayo sa salamin kada buwan. Para mabilis tandaan, pwedeng 15 o katapusan ng bawat buwan at kakapain. So mamaya ko ituturo sa inyo paano yung pagkapa. Ngayon, paano nyo malalaman na may breast cancer o paano ba nadadiagnose ang breast cancer? Number 1, examinasyon. So, kakapain ng doktor ang bukol. May discharge na tumutulo, titignan niya pati yung nipple mula dun sa utong. At makikita niya, kakaiba yung hugis. So, sino yung pupuntahan ninyong doktor? Pwede ang inyong OBGYN para mag-examine sa inyo o isang surgeon, ang tawag nun sirohano o yung nag-o-opera. Number 2, through a mammogram. Ang mammogram, ito ay x-ray ng ating breast. Pag nakita nyo dun sa conclusion o dun sa reading, may mga tinatawag na BI-RADS. So, yun ang tinitignan kung babantayan ba yung inyong breast kasi may number yon 1 to 6. So, yung doktor na ang magpapaliwanag sa inyo. Number 3, yung ultrasound scan. Dito nakikita kung solid yung bukol. So, pag solid, medyo kabahan ka kasi baka cancer. At meron din tinatawag na cyst, tubig lang yung laman. So, pag ganon, benign lamang iyon. Number 4, may tinatawag din na magnetic resonance imaging o yung MRI. So, isang test din yan. Number 5, biopsy. Yung karayom, kukuha ng laman at titignan sa microscope yung nakuwang laman. Pumayag ho kayo, wag ho kayong magtatago. Yung sinasabing kumalat kasi tinusok, baka naman stage 4 cancer na nung malaman. So, nasisi lamang yung pag-biopsy. So, wag kayong makikinig sa sabi-sabi ng iba kasi bali-balita lang yun eh. Hindi naman sila talaga yung patient. Number 6, may sinasabi din na ERPR. So, pag narinig nyo yun, usap-usapan yan ng mga pasyente. Ang ibig sabihin nun, estrogen receptor positive or progesterone receptor. Pag sinabi kasing ER positive ang isang babae, mas hindi agresibo o matapang at nagagamot through hormones ang kanyang breast cancer. So, meron din tinatawag na HER2 positive, HER2 positive. Ibig sabihin, nagagamot yon ng trastuzumab or Herceptin. Kaya yan yung mga terms na madalas ninyong marinig dun sa mga may breast cancer. Meron tayong mga breast screening para malaman at magamot ng maaga at mas humaba ang buhay ng isang babae. Kung kayo ay nasa edad 18 to 39 years old, kada buwan magkakapa kayo, ang tawag niyan self-breast examination. So, humarap kayo sa salamin, kakapain, yung left breast gamitin ng right hand. So, kapain, pabilog, yung buong breast hanggang dun sa kilikili at hanggang dito sa ating leeg. Para ang hinahanap natin ay mga bilog-bilog na parang holen, munggo, o kaya naman may tinatawag na lymph nodes or kulane. Kailangan alam nyo yan, ha? Bakit kailangan nyo gawin buwan-buwan? Para malaman nyo kung may pagbabago. Kasi kung minsan lang, hindi nyo alam ano ang normal sa inyong breast at saka ano yung bagong nakapanin nyo. Okay, tapos yung kabila naman. Lalo na bago maligo. So, gawin nyo yan buwan-buwan.
Pag kayo ay edad 40 to 49 years old, ang gagawin ninyo, self-breast examination kada buwan at mammogram kada taon. So yung sinasabi ko nga ang x-ray, pumunta lang kayo sa mga x-ray departments. Kapag kayo ay 50 to 90 years old, magsa-self-breast examination din monthly at mammogram kada 2 taon. Alam ko, busy-busy kayo, wala kayong oras para dito. Pero tandaan nyo ang sabi ko sa inyo para hindi tayo magsisi. Ano ba ang gamutan kapag meron ng breast cancer? Number 1, opera. Iba't ibang klase pa rin yung opera. Kung marinig nyo ang lumpectomy, bukol ay tatanggalin. So yung bukol lamang, tsaka yung mga laman sa paligid lang nun. May sinasabi din na quadrantectomy. So 1/4 lang ng inyong breast. Kung nandun yung bukol, dun lang ang tatanggalin. May tinatawag din na mastectomy o yung buong breast at mga kulani ay tatanggalin na. Number 2 na gamutan, chemotherapy. So ito yung ang doktor nyo dito, oncologist, or kaya yung breast surgeon nyo, marunong din silang magbigay ng mga chemo drugs. So mga gamot ito na dumadaan sa swero at saka iniinom. Number 3, hormonal therapy. Kasi kailangan din ng hormones. Number 4, yung Herceptin, gamot din yun. Number 5, yung tinatawag na radiotherapy. High energy rays yun, itatapat dun sa lugar ng bukol. Number 6, kailangan nyo rin ng physical therapy o yung tinatawag na rehabilitation medicine. Kasi kailangan nyong matutunan ang mga shoulder exercises para hindi manigas ang inyong balikat. So, maiwasan natin yung frozen shoulder. At saka para alagaan yung ating mga braso. Kasi, yun na nga, yung iba, lumalaki yung kanilang braso. So, may paraan para hindi lumaki yung braso ninyo. At number 7, kailangan din ng tulong ng mga psychologist, psychiatrist, o counselor para sa suporta ng asawa, kamag-anak, at kaibigan. Ang breast cancer ang ikalawang pinakamaraming cancer sa kababaihan. Pero meron din sa lalaki ha. 1 in 16 na kababaihan pwedeng masabihan ng breast cancer habang sila'y nabubuhay. Pinakamalimit ito sa edad 55 to 59 years old. Pero ngayon, pabata na ng pabata ang nagkakaroon ng breast cancer. Kaya nga ang kulit-kulit ko sa inyo na mag-self-breast examination kayo. Ang good news, mas marami ng mga babae ang gumagaling at nabubuhay ng mahaba kasi nga maaga na ipagamot ang kanilang breast cancer. Kasi sabi ko sa inyo, huwag kayong magtatago. Kung wala kayong pera, pumunta kayo sa mga gobyernong ospital sa inyong region kasi hindi naman lahat ay taga Maynila. So, bawat region, ipagtanong-tanong nyo alin ang DOH hospital. So, mag-apply din kayo ng PhilHealth kasi yung inyong chemotherapy ay maaaring sagutin ng PhilHealth, pati yung inyong pagka-opera. Humingi ng tulong, ng pera sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kaopisina. So, hingi na, wag nang utangin kasi baka hindi naman natin mabayaran na. Anyway, makulit ako pagdating sa breast cancer kasi maraming buhay ang masasave kung maaga malalaman, maaga maipapagamot. So sa ating mga kababayan, mag-self-breast examination, mapababae, mapalalaki, kada buwan. Ito po ang magliligtas ng inyong buhay. So, dahil dito sa ating mga tagubilin, hanggang sa susunod natin na mga cancer. Usually, ito na yung mga topics ko sa mga susunod kong mga vlogs. So, magkita-kita tayo. Salamat.